Sinabi nito na merong tatlong kalaban sa kanilang harapan at walang paraan para malampasan nila ito nang hindi sila mahahalata. Tumingin ang babae kay Leon at tinanong kung ano ang kanyang gustong gawin. Napansin naman agad ng ating bida na kakaiba daw ang mga kalaban nila doon at di hamak na mas malakas sila kumpara sa mga nakalaban niya sa 23rd District. Pero kahit na ganoon ay walang takot nitong sinabi kay Karen na gusto niyang labanan at talunin ang mga ito ng harap-harapan. Niloko naman nito si Leon at sinabing napakalakas ng kanyang loob para sa isang C-rank adventurer at nakakahiya daw kung manghihingi lang siya ng tulong bandang huli. Sinabi din ng ating bida sa babae na mas nakakahiya iyon para sa kanya kung matatalo siya sa harapan ng mas mababang rank kesa sa kanya. Dahil doon ay nagseryoso na si Karen at nilabas na ang kanyang aura at napansin agad ni Leon na kulay berde ito. Tumalon ito pataas ng pader at makikita natin na dumikit siya doon habang hindi makapaniwala sa kanyang ginawa ang ating bida. Sinabi sa kanya ni Elcid na isa iyong uri ng aura skill at dahil walang hirap niya iyong nagawa ay sinanay na niya iyon ng napakatagal at kailangan niyang mag-focus ng mabuti sa kanyang footwork kung gusto niyang makasabay kay Karen. Mabilis na silang tumakbo papunta sa mga kalaban at halata na medyo nahihirapang sumunod sa kanya si Leon. Naghulog ito ng bato sa harapan ng mga kalaban para makuha nito ang kanilang atensyon at pagtingin nila sa taas ay nakita nila doon ang babae. Sisiga pa lang sana ang mga ito na merong mga nakapasok sa kanilang lugar ay mabilis silang inatake ni Karen at tinamaan niya ang mga ito sa kanilang mga ulo. Nakita iyon lahat ni Leon at namangha dahil paano daw kaya niya nagawang bumato ng sandata ng ganun kabilis. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo ang tatlong kalaban at nagiba ang kanilang mga itsura at sinabing nagkamali daw sila ng pinasok na lugar. Hindi naman natakot doon ang babae at agad na sumugod papunta sa kanila para labanan sila ng harapan. Natali nito ang paa ng isa at nakakalokong sinabi sa kanya na masyado siyang nakafocus sa dagger at hindi niya napansin ang lubid na papunta sa kanyang paa. Lumabas na din sa anino ng babae ang Coffin Keeper at walang hirap nitong natalo ang isa pa sa kanilang mga kalaban. Nakita ni Leon ang ginawa ng dalawa niyang kasama at sinabi sa kanyang isip na mabuti na lang daw ay hindi niya kalaban ang dalawang iyon. Nakita niya ang isang malaking monster sa kanyang harapan at sinabi ni Elcid na malas siya dahil sa kanya pa napunta ang pinakamalakas sa tatlo. Naghanda na siya para sa kanilang laban at ginamit na agad ang kanyang vision at aura sa kanilang maximum na lakas. Habang iniisip ni Leon kung ano kaya ang binato sa kanya ng kalaban ay nilaban nito ang mga patusok sa kanyang katawan. Bigla nitong naalala na meron na siyang nakatapat dati na ganun ang klase ng atake at naalala niya ang mga rock slime sa ginawa niyang quest. Hindi na nagsayang ng oras ang kalaban at inatake na nito agad ang ating bida pero walang hirap itong nakontra ni Leon. Habang nagtataka ang monster kung paano nagawang hiwain ng ating bida ang lahat ng kanyang binato ay tinapos na siya nito at hiniwa sa gitna. Sinabi niya na hindi daw niya makikita ang mga atake kung hindi dahil sa kanyang vision at hindi niya mahihiwa ang kalaban na merong heretical arts kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Holy Sword. Sinabi naman sa kanya ni Elcid na hindi naman niya magagawa ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa kanyang sipag at tiyaga kaya wag niya masyadong isipin na wala siyang ginawa. Biglang naputol ang kanilang usapan dahil lumapit sa kanya si Karen at sinabing tapos na pala siya. Kahit ilang segundo daw siyang nahuli sa kanila ng Coffin Keeper ay napakagaling pa rin ng kanyang ginawa dahil isa lamang siyang C-rank na nakatalo ng isang heretical artist na ganong level nang siya lang mag-isa. Nung nakita ng ating bida ang mga kalaban sa lapag ay merong siyang kakaibang naramdaman dahil ibang-iba ang sandatang ginamit pero merong pagkakaparehas ang teknik na ginamit. Merong siyang naisip na dahilan kung bakit ganun at sinabi sa kanya ni Elcid na pansin na din niya ito sa wakas at tama daw ang kanyang iniisip. Bigla namang tumingin sa kanya si Karen at sinabi na dahil kay Leon ay pwede na siyang maging kampante ng konti. Pagkatapos nilang mag-usap ng babae ay sinabi ng ating bida kay Elcid na ipakita nito sa kanya ang status window ni Karen. Nilabas ito agad ng spirit at makikita natin na hindi makapaniwala si Leon sa kanyang mga nabasa. Sa isang banda ay siya ang A-rank adventurer na si Karen at sa isang banda naman ay siya ang special class assassin na si Coffin Keeper. Isa siya sa tatlong pinakamalakas sa slums at isa sa pinakamalakas na adventurer sa guild kaya inisip ni Leon na delikado ang babaeng nasa harapan niya. Wala daw maniniwala na ang magandang babae na iyon ay isa ding assassin na kabilang sa tatlong nagpapalakas sa slums.
Mukhang hindi din naman daw ito alam ni Kan at kung alam naman ito ng Guildmaster ay sinabi na sana niya ito sa kanila. Pero, pag nalaman daw ito ni Cesare ay hindi niya ito magugustuhan at mapapahamak doon ang babae. Kaya, naisip ni Leon na siya lang talaga sa kanilang grupo ang may alam ng totoo niyang pagkatao. At ang pinakaimportante sa mga assassin ay ang kanilang pagkatao at gagawin nila ang lahat para hindi ito mabunyag sa lahat. Kailangan daw ng ating bida na kontrolin ang kanyang emosyon pag kinakausap ang dalawa at mag-ingat para hindi nila mapansin na alam niya ang totoo. Natigil naman sa pag-iisip ang ating bida dahil pinigil ulit ni Karen ang kanilang paglalakad at sinabi na meron na naman silang kalaban sa kaliwa. Nakita nila ang nandoon at nandiri ang babae at sinabi na ang pangit daw ng kanyang itsura kaya nakakawalang gana itong labanan. Sinabi naman ni Elsa kay Leon na mahihirapan si Karen kahit gaano pa karaming dagger ang kanyang ibato dahil kung ang monster na iyon ay isang summon galing sa heretical arts ay nakakapag-regenerate ito. Dahil doon ay tinanong ng ating bida ang babae kung pwede ba naiwasan na lang nila iyon at sumagot naman ito na pwede pero aabutin sila ng mga 30 minutes. At hindi din naman daw siya sigurado dahil baka meron din daw silang makasalubong na ganong monster sa iba nilang dadaanan. Inisip ni Leon na kailangan talaga nila itong labanan at ginagawa siguro ito na kanilang mga kalaban para magkaroon sila ng marami pang oras para ma-activate ang City Eater. Sigurado ang kanilang pagkapanalo kung matapos nilang gawin ang City Eater kaya wala talaga silang rason para harapin sila at labanan agad. Pagkatapos huminga ng malalim ay nakaisip ng plano ang ating bida at bigla nitong pinalabas ang Coffin Keeper sa anino. Tinanong nito si Leon kung bakit siya nito tinawag at tinanong ng ating bida sa kanya kung sa tingin ba niya ay kaya niyang gumamit ng fatal blow laban sa monster na iyon. Nung sinabi nito na kaya niya ay sinabi sa kanya ni Leon na gawin niya ang preparasyon habang nilalabanan nila ni Karen ang monster. Kahit ano naman daw ang gawin niya ay pare-parehas lang sila ng sitwasyon ngayon kaya mas mabuti para sa lahat kung magtutulungan sila para matalo ang kalaban. Hindi naman nakapagsalita doon si Karen at sumagot lang ang Coffin Keeper at pumayag sa kanilang plano. Naghanda na din ang ating bida at sinabi na halos bumalik na ang kanyang stamina at ang kailangan na lang niyang gawin ay ibigay ang kanyang lahat-lahat. Makalipas ang ilang sandali ay tumalon na si Leon sa harap ng monster para atakihin ito. Napansin naman siya agad nito at nag-ipon ng oras sa kanyang bunganga para atakihin si Leon palayo sa kanya. Bigla namang tinawag ng ating bida si Elcid at dahil doon ay umilo ng malakas ang kanyang espada. Nakumpirma na daw niya ang abilidad na iyon sa mga nakalaban niyang Phantom Armors at ang kapangyarihang iyon ay gumagana lang sa mga masasamang ora. Dahil doon ay napapikit ang monster kaya nahiwa nito ang kanyang leeg ng walang hirap. Kaso lang, masyado tong mababaw dahil kulang siya sa lakas at masyadong matibay ang balat nito. Makikita natin na malapit nang matamaan si Leon ng kalaban pero nakaiwas naman ito at mabilis na lumayo sa monster. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya maiiwasan pag umatake ulit ito ng ganun kaya ginamit niya agad ang kanyang vision. Nagulat naman siya dahil biglang sumulpot sa kanyang gilid si Karen at sinabi na gawin niya ulit iyon dahil sasabayan din niya ito. Nagkatinginan naman ang dalawa at inisip ni Leon kung pagkakatiwalaan ba niya ang babaeng iyon o hindi. Inisip niya na wala naman siyang magagawa kaya sinigaw nito na uumpisahan na niya ito at tumakbo na patungo sa monster. Hindi siya umilag sa mga atake nito dahil nagtiwala na siya ng buo kay Karen at makikita natin na sakto ang mga dagger niya sa atake ng monster. Habang nagkakagulo ay bigla na lang tumigil ang monster at mapapansin natin na parang hindi ito makagalaw. Napansin ng mga nandoon na ang Coffin Keeper ang may gawa noon dahil may nakita silang nakatusok na shadow dagger sa anino ng monster. Lumabas na ang Coffin Keeper at ginamit na ang fatal blow at mabilis na natalo ang kanilang kalaban. Nagulat si Leon at Elcid sa lakas nito at napansin din nila na hindi nag-regenerate ang katawan ng monster. Isa daw siguro itong teknik na nagpipigil ng paggaling at siguradong tumatapos ng kanyang kalaban. Isa daw iyong skill na bagay sa isang assassin na kagaya niya. Bigla na lang hinawakan ni Karen ang balikat ng ating bida at sinabi na kahit ngayon lang sila nagsamang dalawa ay maganda ang kanilang teamwork. Napangiti naman doon si Leon at sinabi na tama ito at hindi pa rin siya makapaniwala sa paggamit ng babae sa kanyang sandata. Normal lang naman daw iyon para sa isang A-rank na adventurer na kagaya niya at ang hindi daw niya inaasahan ay ang ginawa ng Coffin Keeper.
Kahit ayaw niyang aminin ay ang fatal blow daw nito ay napakalakas at nararapat na skill para sa isang assassin. Habang sinasabi ito ni Karen ay makikita natin na parang proud na proud ito dahil ang sarili niya ang kanilang pinag-uusapan. Makalipas ang ilang sandali ay niyaya na din niya si Leon para umabanti na dahil wala daw sila masyadong panahon para magpahinga. Inisip ng ating bida na ang importante sa kanilang misyon ay oras at kailangan nilang mapigilan ang mga kalaban bago nila matapos ang ritual kaya pumayag na ito at dumiretso na din. Pagkadating nila sa isang lugar ay doon nila nakita ang 8 heretical artist na nakaharang sa kanilang dadaanan. Nakita din ni Leon na lahat ng kalaban na nandoon ay napakalakas kung ikukumpara sa mga nakalaban nila kanina at mahihirapan sila kung haharapin nila ito ng basta-basta. Sinabi nito kay Karen na mukhang nauna sila doon kesa sa iba nilang mga kasama kaya pwede daw nila sila dong hintayin o kaya naman ay pwede din nila silang hanapin. Sinabi naman sa kanya ng babae na hindi ito magandang ideya dahil pag nagkasalisi silang lahat ay lalo silang mapapahamak. Habang nag-iisip kung ano ang gagawin ay bigla na lang silang may naramdamang pag-alog sa taas at inisip na merong naglalaban doon. Nagkatinginan ang dalawa at inisip na malaki ang tsansa na iyong ang kanilang mga kasama. Napansin din naman iyon ng kanilang mga kalaban at makikita natin na merong mga pumunta kung saan nagmula ang pag-alog. Nakita ni Leon na 4 ang pumunta doon at inisip na meron na silang mga pwedeng gawin dahil nabawasan na ang kanilang mga kalaban. Pwede daw nilang sandang ang mga umalis at suportahan ang kanilang mga kasama o kaya naman ay pwede nilang talunin ang nasa kanilang harapan at umabanti na. Kung nilabanan daw nila ang kanilang mga kalaban sa harap ay pwedeng matalo ang kanilang mga kasama at ma-corner sila pag bumalik doon ang ibang heretical artist. Kailangan daw nilang suportahan ang kanilang mga kasama at sabay-sabay na dumiretso para mas maganda ang kanilang tsansa. Napangiti naman si Karen dahil iyon din ang kanyang inisip at sinabi na mukhang malakas ang mga natira doon kaya balikan na lang daw nila ito pag kumpleto na sila. Bigla siyang humiga at dinaikit nito ang kanyang tenga sa lapag at pinakinggan kung saan nanggaling ang pag-alog na naramdaman nila kanina. Habang naglalakad papunta sa kanilang direksyon ay napatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na kakaiba daw talaga ang senses ni Karen. Habang papalapit ng papalapit ay bigla na lang nilang nakita sa harap si Conrad. Hindi makapaniwala ang ating bida na natalo ito at merong nakatusok sa kanyang dibdib kaya nagmadali itong tumakbo papunta sa kanya. Bigla namang may lumitaw sa harapan ng ating bida at sinabi nito na siya daw ang bahala sa kay Leon at hindi niya ito palalampasin. Habang kalmadong nakatayo ay meron ding 2 kalaban na hamarang kay Karen at sinabi na sila daw ang kanyang makakalaban. Sinabi ni Elsed kay Leon na hindi niya kailangang tignan si Karen dahil kaya naman niya ang kanyang sarili at ibuhos na lang niya ang lahat ng kanyang focus sa kalaban niya sa harap. Habang gumagamit ng skill ang kalaban ay pinaliwanag ni Elsed sa ating bida na ang kanyang katapat ay isang summoner. Sinabi nito na nahahati daw ang mga heretical artist sa 2. Ang mga nakalaban nila kanina na iba ang itsura at ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa kanilang mga sarili ay tinatawag na mutants. Ang nasa harapan naman niya ngayon na nagpapalabas ng ibang mga monsters gamit ang magic ay ang tinatawag nilang summoners. Naintindihan naman na ito ni Leon at habang nakaporma ay sinabi na wala pa rin naman silang bilang laban sa kanyang holy sword. Natawa sa kanya ang siraulo at sinabi na hindi daw tinatabla ng pisikal na atake ang kanyang skill kaya magsasayang lang daw ito ng lakas. Hindi naman makapaniwala ang kalaban dahil walang hirap na hiniwan ng ating bida ang kanyang skill at bigla na lang nawala. Dahil sa galit ay mas mabilis itong nakapaglabas ng monster at sinabi na hindi na daw siya matatalo ngayon. Wala pang 1 segundo ay sinugod na agad ni Leon ang monster at hiniwa ito sa gitna at makikita natin na hindi na alam ng heretical artist ang kanyang gagawin. Dahil naglaho na ang nilabas niyang monster ay agad nang sinugod ni Leon ang heretical artist at sinaksak ito sa dibdib. Mayabang namang tinanong sa kanya ng siraulo kung sa tingin ba talaga ng ating bida nagagana sa kanya ang pisikal na ataking iyon. Meron pa sana siyang sasabihin pero napansin niya na hindi gumagaling ang kanyang sugat at kinokontra nito ang kanyang heretical arts. Pagkabunot ni Leon ng holy sword sa katawan ng kalaban ay agad na itong namatay at naglakad na siya palayo. Hindi naman natuwa doon si Karen at sinabing nakakahiya daw dahil nauna pang matapos sa kanya ang ating bida. Ngumiti na lang si Leon at tinaas ang kanyang mga kamay at sinabing mahina lang siguro ang kanyang nakalaban at mas importante daw doon ang kalagayan ni Conrad.
Nanghingi ito ng tawad sa dalawa dahil nakita daw nila na ganun ang kanyang kalagayan at sinabing wag na silang mag-alala at umabanti na. Sinabi din nito na mahuhuli siya pero susunod din sa oras na gumanda ang kanyang pakiramdam. Tinignan naman ng masama ni Karen ang Knight at tinanong kung ilang oras na lang ang natitira sa kanya. Napayuko na lang si Conrad at napapikit at sinabi sa babae na napansin din pala niya ito. Nahalata ito ni Karen dahil alam niya na magaling gumamit ng oras si Conrad pero hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng kanyang dugo. Hinawakan nito ang kanyang sugat at sinabing kaya pa niyang tumagal ng 1 oras pero hindi na niya alam ang mangyayari sa kanya pagkatapos noon. Hindi naman alam ni Leon ang gagawin dahil hindi siya sigurado kung matatapos nilang pigilan ang Males sa loob lamang ng 1 oras at kung magawa man nila iyon ay magagamot pa kaya nila si Conrad. Hindi daw sana niya ito gagamitin kahit na anong mangyari pero wala na siyang magagawa. Naintindihan naman agad ni Elsed ang ibig sabihin ng ating bida kaya sinabi nito sa kanya na gayahin lang niya ang kanyang sasabihin at magagamit na niya ang hilang sacred arts. Sinunod naman ni Leon ang mga sinabi ng spirit at makikita natin na gumana na agad ang magic. Hindi naman makapaniwala doon si Karen at Conrad dahil ang skill daw na iyon ay isang bishop level na sacred arts. Makalipas pa ang ilang sandali ay tumigil na ang pagdudugo ng Knight at pinakitang wala na ang kanyang sugat. Masayang nitong hinawakan ang kamay ni Leon at sinabing naiintindihan na niya kung bakit pinagkakatiwalaan siya ni Cesare at tinanong kung isa ba siyang cardinal candidate ng Holy Church. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida at inisip na meron na amang maling akala tungkol sa kanya. Kumalma naman agad si Conrad dahil hindi pa siya masyadong magaling pero sinabi nito kay Leon na kaya na daw niya itong tapusin mag-isa. Sinabi din nito na kung ayaw ipagsabi ng ating bida ang kanyang mga nalaman ay wala siyang pagsasabihan nito kahit na sino. Dahil alam nila na ayos na ang pakiramdam ng Knight ay kumilos na sila at tinuloy na pag-abante. Habang naglalakad ay bigla na lang tumingin sa likod si Karen at hinarang ang ating bida. Masaya nitong tinanong kay Leon kung totoo ba ang mga sinabi ni Conrad sa kanila kanina. Hindi naman daw ito katakataka dahil sun attribute ang aura ng ating bida, merong siyang bishop level sacred arts, at magaling din daw siya sa paggamit ng espada. Nanghingi naman ng tawad sa kanya si Leon dahil mali daw ang kanyang iniisip dahil hindi siya isang cardinal candidate ng Holy Church. Alam ng babae na merong tinatago sa kanya si Leon kaya nagpakyut ito at tinanong kung isa ba siyang estudyante ng Holy Iron Chain Knight na si Cesare. Lumingon naman agad palayo ang ating bida at inisip na gagana daw sana iyon kung hindi niya alam ang totoong pagkatao ni Karen kaya sinabi lang nito na sasabihin niya ang totoo kapag nakalapit na sila sa kanilang pupuntahan. Napalingon ulit si Leon sa babae dahil tinanong siya nito kung ganun daw ba talaga kahigpit ang mga lalaki sa simbahan. Lahat daw kasi ng lalaki na kanyang tinatanong ay sinabi sa kanya ang lahat kapag ginagawa niya iyon. Alam ng ating bida na isa lamang itong patibong kaya seryoso nitong sinabi na tama na ang biruan at isipin na lang nila kung ano na ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Karen na hindi na nila kailangan mag-alala dahil alam na niya kung nasaan ang mga natitira nilang kasama. Makalipas ang ilang sandali ay nahanap na nila ang dalawa at nakita na sayang lang pala ang pag-aalala niya sa kanila. Ipinaliwanag agad nila Leon na hindi muna makakasunod sa kanila si Conrad dahil sa mga natamo nitong sugat. Naintindihan naman ni Cesare na wala na silang magagawa kung ganun kaya sinabi nito na silang 5 na lang ang susugod simula ngayon. Siya daw ang kanilang gagawing vanguard dahil hindi siya tinatablan ng heretical arts at si Kan naman at Karen ang gagalaw sa gitna. Tinura niya si Leon at sinabi na siya naman ang magpoprotekta sa kanilang likuran at ang magsisilbing trump card ng grupo. Niloko naman ni Kan ang ating bida at tinanong kung bakit ang baguhang adventurer pa ang kanilang naging trump card. Tinanong din nito kung ano naman ang gagawin ng coffin keeper dahil siya na lang daw ang walang papel sa plano. Sinabi naman agad ni Leon na malaki ang tulong na ginawa nito sa kanila ni Karen kaya hayaan na lang nila ito dahil gagalaw naman siya kung kinakailangan. Sumang-ayon din doon ang babae at dinagdag pa na malakas naman daw ang assassin at sigurado siya na meron itong matutulong. Dahil doon ay naglakad na ang kanilang grupo at sa di kalayuan ay meron silang napansin na kakaiba. Pagkalapit nila dito ay sinabi sa kanila ni Cesare na isa itong portal na gawa sa heretical arts. Agad pumasok doon ang bishop at nung nakita ng kanyang mga kasama na walang masamang nangyari ay sumunod na rin agad sila.
Pagkalabas nila sa kabilang dulo ay napansin nila na napapalibutan sila ng kalaban at inisip kung plano ba ito ng mga heretical artist. Sinalubong sila ng boss ng mga kalaban at sinabing kanina pa daw sila nito hinihintay. Madami daw siyang hinarang sa kanilang daanan pero hindi niya inaasahan na makakarating sila doon ng walang problema. Tinignan ni Cesare ng mabuti ang nagsasalita at napasigaw ito at sinabing isa pala siyang evangelist. Tumingin naman agad ang ating bida kay Elcid at tinanong kung ano ang sinasabi ni Cesare. Sinabi nito na meron ding hierarchy ang Males ang una nilang nakalaban ay ang mga devotees at sila ang pinakamababa. Ang mga nakalaban naman nilang marunong mag-transform at mag-summon ay ang tinatawag nilang congregants. Ang boss naman na nagsasalita ngayon sa kanilang harapan ay ang tinatawag nilang evangelist at kung ikukumpara daw ito sa simbahan ay katumbas nito ang lakas ng isang bishop. Tinaas ng boss ang kanyang kamay at sinabi nito na matagumpay ang kanilang ritual at ang napakaraming sakripisyong ginawa nila ay matagumpay. Bigla namang nagsalita si Khan at sinabing hindi siya naniniwala sa kanilang boss dahil wala naman daw nangyayar kahit sinabi nito na tapos na ang kanilang ritual. Ngumiti lang ito ng masama at sinabing tapos na ang kanilang ritual at hinihintay na lang nila ang paglabas nito kaya sayang lang ang kanilang paglaban. Napalingon ang ating bida kay Elcid dahil sinabi nito na kahit tapos na ang kanilang ritual ay meron pa rin silang pwedeng gawin. Ang pag-summon daw sa City Eater ay parang pamimingwit ng isda gamit ang essence of life ng napakaraming sakripisyo. Sa madaling salita, meron pa silang natitirang oras bago makuha ng City Eater ang nilagay na patibong ng mga Males. Naisip naman agad ni Leon na walang palang makakapagsabi kung kailan eksaktong lalabas ang monster. Dahil alam nila na pwedeng lumabas ang City Eater ng kahit anong oras ay ginamit na agad ni Cesare ang kanyang skill. Naglabas ito ng liwanag na pinipigilan ang mga heretical artist sa pag-summon ng mga bagong monster. Dahil nalito na ang kanilang mga kalaban ay ginamit na itong pagkakataon ni Karen para atakihin ang kanilang boss. Napansin ito ng evangelist at kinuha ang isa sa kanyang mga alagad at hinarap sa paparating na sandata ng babae para gawing pangharang. Dahil doon ay sumunod na rin sa kanya ang lahat at nagumpisa na ang kanilang laban. Napansin naman ni Leon na hindi sumasali sa laban ang boss ng kalaban at hindi ito gumagalaw sa kanyang pwesto kaya inisip nito na meron siyang pinoprotektahan doon. Kailangan daw nilang sirain ang altar habang hindi pa rin sila masyadong nakakagamit ng heretical arts. Natawa naman ang boss at sinabing hindi mapipigilan ng ilaw na iyon ang kanyang skill. Nagulat si Leon nung ginamit na ng boss ang kanyang skill at napakaraming lumabas na monster doon. Nagtaka naman si Leon kung paano niya iyon nagawa at sinabi sa kanya ni Elcid na hindi sila pwedeng mag-summon dahil sa skill ni Cesare kaya gumawa siya ng mga chimera na gamit ang kulang-kulang na heretical arts. Masisira din daw ito makalipas ang ilang sandali dahil sa hindi kumpletong spell pero sinadya talaga ito ng evangelist para masayang ang oras ng grupo ng ating bida.